Ayan, tapos na nga po tayo sa ating pagko-compute ng ating mean value group data to formulas. Okay, naka-attach lang po dyan ang link, yung playlist video ng kompleto sa ating lesson ng mean, median mode, true mode, and crude mode. Kompleto lang po dyan. Ngayon, ito naman po ang video ng ating part 2, compute the median using two formulas. Okay, naipaliwanag ko na po yan sa part 1 kung paano kumpletuhin ang ating frequency distribution table. Okay, ito na nga yung ating part 2. Our target here is to compute the median using two formulas. Ito ang ating dalawang formula. First formula, median, ito ay x tilde equals LRL. When we say LRL, ito ay tinatawag nating lower real limit. Okay, lower real limit. Ito ay sa class boundary makikita. Okay, next. Plus the quantity of n over 2 minus cumulative frequency less than over frequency times interval. Okay, next. Second formula natin. Yan, ito ang ating second formula. Median equals URL minus n over 2 minus CF greater than over F times I or interval. Okay, ito ay dito nyo lang mapapanood na dalawang formula ang gagamitin natin sa pagko-compute ng median. Okay, ito ay na-derive ko noong ako ay college student, na-derive ko ang formulang ito na pwede rin palang gumamit ng upper real limit. Ayan. First step, kailangan i-identify muna natin kung saan makikita ang median class. Saan nga ba makikita ang median class? Okay? First step, i-divide mo lang yung ating n. Ano ba yung value ng n mo? Which is 50. Kuhanin mo lang yung kalahati nun. 50 divide 2, which is 25. Then, yung 25 ay hahanapin mo sa ating cumulative frequency. Okay? Ano yung cumulative frequency natin? Isang CF less than at isang CF greater than. Kahit alin sa dalawang yan, makikita mo ang location point ng ating median class. Okay, paano yon? Tingnan natin, yung half ng n, which is 25, dito natin makikita siya, kung dito tayo sa column ng CF less than, siya ay doon tatama, magfo-fall sa 27. Hindi siya pwede sa 14 kasi kulang. 25 nga, hindi rin sa pwede sa 30 kasi labis. Kaya doon siya tatama sa 27. Okay, next. Kung doon naman tayo magte-test sa CF greater than, saan naman siya tatama? Doon din sa 36, katapat ng 27. Hindi pwede ang 23, bakit? Kasi kulang. 25 ang hinahanap natin. Hindi pwede ang 43 kasi labis. Kaya pasok siya doon sa 36. Nasa 36 doon sa interval natin na 27 to 29. Okay? Sa ating class interval or class limit na 27 to 29. Ayan. Nandyan ang ating median class. So meaning to say, dito na tayo kukuha ng mga value or important values na isasubstitute natin sa formula para makompute natin ang value ng median. Okay, may mga ilang part dito na hindi naman natin gagamitin, kaya i-compress muna natin ang table. Okay, hindi natin gagamitin ang CM or class mark, hindi rin natin gagamitin ang FCM, ang deviation hindi rin tayo gagamit, hindi rin tayo gagamit ng FD, RF hindi rin tayo gagamit. Kaya ang matitira lang dyan ay class intervals, frequency, CF less than, CF greater than, and class boundaries. Again, ang class boundaries, dito na mismo yung real limits. May lower at may upper. Ang lower natin ay nandito at ang upper naman ay ito. Okay, na-compress ko na yung table. Ito na lang yung natira. Again, nandito ang ating median class. Okay, let's start with the first formula. Median equals LRL plus N over 2 minus CF less than over frequency times I. Substitute natin. Ano yung LRL? Makikita ang lower real limit sa ating class boundaries na naka-highlight kasi ito yung median class. Dito tayo kukuha. Alin ang LRL? Ito, yung nasa lower part. 26.5. Okay, next. Ano naman yung N over 2? Half of N, which is 25. Okay, minus CF greater than. Ano ang CF greater than? Ang CF greater than, ito naman ay makikita sa ating CF less than rather, CF less than
Okay, nandito ang ating median class. Okay, wait. Ibubulit ko muna, lalagyan ko ng mark na green ang ating median class. Okay, ito yung ating median class. Ang sabi less than, yung nasa ibaba niya. Okay, nasa ibaba. Okay, kasi ang less than also called as below. Yung nasa baba ng ating median class, 14. Kaya ang ating gagamiting CF less than value ay 14. Okay, next, what is F? Ang F natin ay automatic kung ano yung frequency na makikita sa ating median class, which is 13. Ano naman yung I? Okay, given na yung I, yun o. Ang I natin ay 3. Okay, ito na yung mangyayari sa ating solution. Median equals 26.5 plus 25. Bakit 25? Again, 50 divide 2. Minus 14, ayan, nakuha nga natin yung 14. Divided by 13, yung frequency. Ang interval naman natin ay 3. Okay. Now, okay na yung ating first solution. Pwede na tayong mag-simplify. 26.5 plus 25 minus 14 is 11. Okay, 11. Then, over 13, copy, times 3, our interval. Okay, you only have to do, pwede tayong mag-divide muna, 11 divide 13 times 3, o kaya naman pwede ka mag-multiply ng 11 times 3, which is 33, bago ka mag-divide sa 13. Parehas lang din po ang magiging sagot. Okay, now, it's simply, we have 26.5 plus 2.54. Ibig sabihin, ang magiging sagot dito, kapag sinimplify mo, ay 2.54. Okay, now, what will be the final answer? Median value equals 29.04. Okay, stick tayo sa 2 decimal places, meaning the final answer, the final median value is 29.04. Okay, now, katulad ng sinabi ko dun sa una, sa part 1, na napakahalaga, ang laki ng advantage na dalawa ang formula na gagamitin natin para ma-check natin kung tama ang ating solution. Dapat kasi equivalent and equal answer sa ating pangalawang formula. Okay, gamitin natin ang second formula, median equals upper real limit minus n over 2 minus CF greater than, kasi ginamit natin kanina ay less than, ngayon naman greater than. Kanina lower real limit, ngayon naman upper real limit. Kanina positive, ngayon naman minus. Okay, ganyan ang difference ng dalawang formula. Okay, next. Ayun. Okay, next. What will be the final answer? We have 29.5 minus 25, the quantity of, we have quantity here. Quantity of 25 minus 23. Okay, tingnan nga natin. Tatanggalin muna natin ito. Ayan, tatanggalin muna natin ito. Ayan. Ayan, tatanggalin muna natin ito kasi second formula na ang gagamitin natin. Okay? Check natin. Okay. 29.5, saan ang galing to? Upper real limit. Okay, ito ay manggagaling sa upper real limit ng median class. Ito yon. 29.5. Again, dun lang po tayo kukuha ng value sa naka-highlight na green kasi yun po ang ating median class. Okay, malinaw na kung saan galing ang 29.5. Next, minus the quantity of, ayan, given naman, na n divide 2 is 25 pa rin. Kasi ang n natin ay 50. Minus 23, ayan. Kailangan malaman nyo kung saan galing ang 23 natin. Saan magaling ang 23? Okay, tingin uli natin. Punta ulit tayo sa median class, yung naka-highlight. Ayan, okay. Since ang given natin sa formula ay greater than, dito tayo pupunta sa greater than cumulative frequency. Dito tayo pupunta. Ayan, okay. Now, ano yung ating median class greater than? Yung ating nasa median class 36. Ang sabi greater than, yung nasa taas niya, above. Okay, meaning to say, ang gagamitin natin ay 23. Kaya ang nasa taas niya, ng ating median class, above the cumulative frequency, is 23. Okay, malinaw na, ganyan po ang pagkuha ng ating median, ng ating CF greater than. Okay, over frequency. Ang F natin ay 13. Hindi po siya nagbago. 13 pa rin. Kasi yun ang frequency ng ating median class. Okay, next. What is next? We have this one. Median equals 29.5 minus
2 over 13 times 3. Okay, bakit 2? 25 minus 23 is 2 over 13 times 3. Okay, next, it's simply, pag sinimplify natin, we have median equals 29.5 minus 0.46. Naka-round off na siya sa 2 decimal places. Okay, pag sinimplify natin to, tanggalin ko lang uli. Pag sinimplify natin to, ang sagot ay 0.46. Okay, therefore, the final answer is 29.04. As we can see here, they are said to be equal. The median value is 29.04.